Hey, we're going to customize the McFarlane Toys Batman Grim Knight. So ito yung previous na appearance niya sa left, and gagamit tayo ng Bosny Flat Black Primer. Tapos we are going to use Vallejo Metal Color Steel para mag dry brush dun sa surface. So in dry brushing, nag-add siya ng highlight na emphasize yung surface, and nag-add siya ng level of weathering. I'm just using a flat brush na medyo bugbog na. Super used to yung brush, pero favorite ko talaga. Sinesave ko yung brush na to, kaya naka-masking tape siya. Actually, naputol na yung mga bristles niyan dun sa mismong ferrule. Kaya dinikit ko na lang. So, yun na yung appearance niya after the dry brush. Next step, we are going to use leather brown naman para sa mga pouches. Yan na rin yung ammo, yung mga weapons sa back. Same process lang. Then you have the submachine gun and the grenade launcher. Yan, Hero Paints leather brown. Thank you very much, Hero Paints, for sending the paints for our project. Thank you for sponsoring me for these kinds of projects. Sobrang ganda ng mga paints na pinoproduce nyo. Yan, I'm using a finer brush, round brush with fine tip. Pero yung method ko dito, base coat. Pero kung medyo nauubos na yung paint sa tip, dry brush yung ginagamit ko. Ito naman, dry brush using earth tan para magkaroon ng konting highlights and text. Ma-emphasize din yung texture ng mga holsters. And then next, camo brown para dun sa isang part ng barrel. Ito detailing na to mga momsir. Actually ganun lang yung gagawin natin dito. Dry brush na steel sa lahat ng parts, tapos pouches, leather brown, and then detailing. That's it. Tapos na yung project natin. Sinend ko na rin kay client to and nagustuhan niya. So we will move on to the next part of the project. Yun, magka-photoshoot na tayo in a while. And base coat lang din yung ginagamit ko rito. Tapos mag-add ako ng weathering. Ayan. Doon sa red naman, ito gumamit ako ng turquoise para dun sa center part ng figure magkaroon siya ng light effect. Doon sa red naman, gumamit muna ako ng primer white, and then naglapat ako ng red para mas vibrant yung red. And then dun sa logo ni Batman and dun sa gauntlets, silver yung in-apply ko na paint using the dry brushing technique. Okay, next, cobalt blue naman tayo. Apply lang natin dun sa loob. Hindi natin tatakpan yung buong part ng blue, yung turquoise na pinaint natin. Mag-iiwan tayo ng turquoise na mga parts. Okay, after that, yung pinaka light naman. So ang concept lang dito, turquoise, blue, tapos lightest color. It's either minix ko dito turquoise tsaka white. Sa pinaka loob ng bilog yung white para kunwari ano siya, umiilaw. And dry brushing technique lang din. Let's start from the center. Tapos as we pull away or drag the paint, natatamaan din yung ibang parts like yung mga straps and yung mga pouches. Tapos sa face naman, nag-wash lang din ako, konting wash lang din ng yellow and konting wash ng red para magkaroon ng texture. So that's it mga ma'am sir. We are done with the project. Super minimal lang nung process. Brushing, tapos leather brown sa mga pouches, and then dry brush with earth tan, tapos detailing. So we have silvers, we have golds. Meron tayong gold, tapos meron tayong red dun sa mga bullets, and then yung light effect dun sa center. And then camo brown dun sa isang part ng barrel. So that's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.